Okay? And nagsisimula ulit ako sa IMG last year lang, 2019. Although member na ako ng IMG since then, but hindi ko kasi masyado naintindihan yung ginagawa nila. And syempre, hindi ako ganun ka-interested. But last year, nung nakita ko ulit si IMG at nang na-realize ko na medyo matagal na pala ako dito sa Saudi Arabia, parang wala pa akong naiipon para sa aking retirement. And luckily, nakita ko si Sir Joel and nabuhay ulit yung interest ko sa IMG and nag-review and ngayon tuloy-tuloy na po dito sa mission. First and foremost, na-inlove ako sa mission dito sa IMG and yun yung i-discuss natin sa inyo sa lahat ngayon. Alright, so okay, so salamat si Rolando, naka-record na po. Okay, so sino ba si IMG at ano ba yung ginagawa natin dito sa IMG? Okay, so si IMG isa sa pinaka-fastest growing financial services sa Pilipinas and simple lang yung ginagawa natin. Nagtuturo tayo about financial education and we are sharing to each and every Filipino na mag-build ng kanilang solid financial foundation. Alright? And if matuto na tayo na mag-build and maggawa and maghanda ng tama, ang ginagawa ni IMG is that nakipag-partner siya sa lahat ng mga malalaking financial services sa Pilipinas para if ikaw ay natuto na at ready na, di ba? Para i-build up yung future mo, is andyan na yung mga financial services na yon, naghihintay lang na iyong tawagin, no? So, reachable siya sa lahat ng mga IMG member and hindi lang doon nahihinto, tuloy-tuloy yung ating financial education para mas mapalalim pa yung kaalaman natin about finances. And ito yung sinasabi ko is that yung mission natin dito sa IMG is napakaganda. Na tinutulungan natin yung mga pamilya na magkakaroon ng financial freedom and yun din yung yun din yung gusto natin na hindi lang tayo nakatulong, tayo din mismo bilang member ng IMG is ma-achieve din natin yung tinatawag natin na financial freedom, financial independence, na tayo ay makapag-retire comfortably as early as we can so that magawa na natin yung mga bagay na gusto nating gawin. So ano ba yung mga bagay na gusto nating gawin, di ba? So pwede tayong mag-business, di ba? Pwede tayong mag-tour around the world. Pwede tayong magturo na lang, magturo ng financial education sa ating mga kababayan. And so on and so forth. Yung iba nagpo-focus doon sa mission nila. Anong yung mission nila? Nagpo-focus either doon sa charity na ginagawa nila or yung iba nagpo-focus doon sa mga churches kung saan sila affiliated. Nangyayari lang yon if may pera na tayo na sapat na pumapasok sa ating mga wallet kahit na hindi na tayo nagtatrabaho. So paano natin gawin yon? At paano natin paghandaan yung araw na yon? Di ba? So lagi nating sinasabi dito na no family should be left behind. Di ba? Bakit? Kasi kung ikaw lang yung natututo about financial education at yung partner natin ay tagagastos, ibig sabihin lahat ng ating naiipon at lahat ng ating naitabi ay pwedeng mai-shopping. Di ba? So dapat pala, turuan din natin sila kung paano mag-manage ng pera. Sino ba yung sila na yon? Yung ating mga pamilya, di ba? Yung ating anak, yung ating asawa, yung mga mahal natin sa buhay. Bakit kailangan natin silang turuan? Kasi natuto tayo, and nung natuto tayo, we feel na kailangan din nila ito. Kaya no family should be left behind yung ating mission dito. Tinuturuan natin yung mga taong malapit sa atin. And once matuto na sila, di ba? So, pwede na rin nilang i-apply sa sarili nilang buhay. So, wala tayong pinipiling edad dito. You can start as early as you can, as late as you can, as long as you are interested and you have time to learn and to apply sa iyong buhay. So may tatlong platform tayo na ginagamit dito sa IMG, di ba? So ang una nating platform dito is that yung bakit kailangan natin ng financial education, di ba?
Bakit kailangan ng pamilya or kung OFW ikaw, bakit kailangan mo ng financial education? Ano ba yung nangyayari sa mga OFW? Bakit maraming umuwi sa Pilipinas na luhaan? Bakit maraming OFW na umuwi sa Pilipinas na walang savings and walang investment? Saan ba pinagagastos ng mga OFW yung kaniyang pera? Di ba? So, papastadahan natin yan ngayon. Focus tayo sa mga OFW and kung saan nagagastos yung ating mga finances. No? Pangalawa na platform natin dito is that anong gagawin natin para ma-achieve natin yung financial freedom? Ano yung mga vehicles na kailangan natin para tuloy-tuloy yung ating pag-iimpok, pag-save, and pag-i-invest? Alright? And lastly, if ikaw ay maging part ng IMG, ano yung ano yung mga advantages? Ano yung matatanggap mo? At ano yung mas matutunan mo pa bilang member ng IMG? Alright, so ngayon pag-uusapan natin, bakit kailangan ba talaga natin ng financial education? Di ba? So kailangan ba natin ng financial literacy? Di ba? So sa mga nakikinig diyan, kailangan ba talaga natin ng ng financial literacy, di ba? So may mga instances tayo dito na nagsasay kung bakit kailangan natin ng financial literacy, di ba? So noong 2016 ang IMG is nag-launch ng kanilang mission or ng kanilang tinatawag na campaign na magkaroon ng 1 million educated families by 2020. Doon nila ito ni-launch sa Kuala Lumpur, Malaysia, no? And as early as February 2019, we achieved the target na magkaroon ng 1 million educated families. And hindi tayo tumitigil dyan. We raised the bar higher, no? Moving forward, now we are targeting na magkakaroon tayo ng 10 million educated families. And hopefully, kayong mga hindi pa member ng IMG na andito ngayon will be part of the 10 million educated families, no? Para maraming OF or maraming mga Pilipino ang magiging magkakaroon ng financial freedom na tinatawag. Okay, so hopefully you will be one with us in the mission. So bakit kailangan natin ng financial literacy? Ito yung pinakaunang rason bakit kailangan natin ng financial literacy. Unang-una is the rule of money is changing. Okay, so previously nung mga hindi pa siguro pinanganak ang iba is that kung ikaw ay mag-save sa bangko, ang bangko ay nagbibigay ng malaking interest rate. So minsan umaabot yan ng 12 ang average, and in 2019 moving forward, yung interest rate na binibigay ng bangko ay napakababa na lang, di ba? So in average na sa mga 0.2% na lang per annum, hindi pa natin sinasama yung withholding tax niya. And if you are depositing sa time deposit, di ba? If you are putting your money in time deposit, ang interest rate per annum niyan in average is umaabot lang ng 1.12%. And ang inflation natin sa Pilipinas ay nasa between 3 to 7%, di ba? So if it is between 3 to 7%, yung pera mong nilalagay sa bangko or nilalagay mo sa time deposit ay bumababa yung kanyang buying power. Bakit? Kasi mas mataas yung inflation kaysa pagtaas ng pera mo. Ibig sabihin, kung dati yung 1,000 mo ay isang cart, kung ikaw ay mamili sa grocery or sa supermarket, ngayon isang plastic na lang yan. Diba? So, bumababa yung buying power ng pera natin kung iyan ay iyong pinapatulog sa bangko. Kung iyan ay iyong nilalagay sa walang interest rate or sa mababang interest rate na hindi nag-outpace sa inflation. Diba? So, bakit kailangan natin ng financial education? Kasi ang Pilipino daw, nung survey ng 2013, ay 53% lang yung nakapasa or may yung nakapasa sa tinatawag nating financial quotient. So if ang passing natin ay 75%, therefore marami pa palang Pilipino ang
kulang yung kaalaman about financial education. Maybe some of us here ay ganon yung situation na hindi natin alam kung saan mag-save ng pera, kung saan ilagay yung pera natin para ito ay magtatrabaho na kahit tayo ay natutulog, di ba? Alam niyo ba na yung pera natin ay nagtatrabaho yan? Hindi tamad yung pera natin actually. Kahit ikay natutulog, nagtatrabaho yan para sa iyo pag iyan ay yung pinagtatrabaho. Diba? Kaso nga lang, hindi natin alam at hindi alam ng nakakarami na yung pera pala ay pwedeng magtrabaho para sa atin kasi kulang nga sa kaalaman about financial education. Yan yung isa sa ating mga rason bakit kailangan natin ng financial education. Number 3, we live longer, di ba? We live longer today because of modern medicine. And since we live longer, it's either bad news or good news, di ba? So, kung ikay may savings at may investment, at yung investment mo ay nagtatrabaho para sa iyo, ibig sabihin, yung haba ng buhay mo ay blessing. Bakit blessing? Kasi may mahuhugot ka para i-sustain yung pangangailangan. Para i-sustain yung iyong mga pagpasyal-pasyal mo. Yeah. And may fund ka kung ikay gusto mong pumunta sa pagtapos na tong COVID na to at gusto mo na mag-retire at may fund ka, pwede kang pumunta sa US, sa Canada, sa Europe, and hindi ka mamumroblema kasi pagbalik mo, alam mo, may pera pa rin pumapasok sa bulsa mo kasi yung pera, marami ka ng pera na nagtatrabaho para sa iyo. And if you don't have enough savings for your retirement or for your healthcare, for example, is that could be a tragedy, no? If you live longer, why? It's either magtatrabaho ka kahit mahirap na, di ba? It's either aasa ka sa iyong mga anak, or it's either aasa ka ngayon sa gobyerno na ikaw ay pagtatrabahuin. Diba? So ano ba yung edad ng retirement sa ngayon? Early retirement is 54, 55, something like that. And yung iba, kahit na more than 60 na nga is nagtatrabaho pa rin. Bakit? Kasi hindi sila nakapag-save siguro or kulang siguro yung kulang siguro yung kanilang kulang siguro yung savings and investment nila that time. And we are projecting if maraming mga Pilipino na nagne-neglect para sa kanilang savings and investments and retirement fund is that magkakaroon ng retirement and healthcare crisis. Bakit? Kasi if SSS lang yung inaasahan mo during your retirement, kasya pa kaya yung iyong pensyon sa iyong pangangailangan. Diba? Sabi nga nila, if you are putting in SSS, the maximum amount, so more or less, may 13,000 ka na pension per month. Diba? And divided by 30, so more or less, may 500 pesos ka a day na iyong budget sa iyong pagkain and sa iyong healthcare and so on and so forth. Kaya yan. So pag hindi kasya, ibig sabihin hindi lang pala SSS yung hindi lang pala SSS yung ating dapat ihanda. Dapat mayroon pang iba at yun yung pag-uusapan natin sa gabi nito. So number 4, di ba? So people daw spend faster than today. So dati nga daw tuwang-tuwa na tayo sa mga ganitong laro, no, patintero, loksong tinik, sungka, hulen, di ba? So, may nakita ako sa Facebook kahapon ba yun na mga matatanda naglalaro ng patintero, di ba? So, binabalikan nila yung nakaraan. But, if you will ask the children today, hindi na yan nila alam yung batulata, di ba? Ano ba yung batulata sa Tagalog? Hindi na nila alam yung mga patintero, hindi na nila alam yung luksong tinik. Ang alam nila ngayon, Xbox na. Ang alam nila ngayon, iPhone na. Ibig sabihin, if yung sahod mo ngayon ay malaki at yung pinagagastusan mo ay malaki, saan ka na ngayon papunta? And dati daw, sabi nga nila, yung parent na kapag pwedeng mag-raise ng 10 children. No? But today, yung 10 anak ay nahihirapan i-raise yung parent nila. And dati, yung tatay lang yung nagtatrabaho. And today,
Diba? Kahit na couple na yung nagtatrabaho ay hirap na hirap i-sustain kahit isa lang yung anak nila. So, kaya mas kailangan pa natin ng financial education. So, tumataas na yung cost of living. Diba? So, dati, mura pa ang mga bilihin. Diba? Dati, kahit na maliit yung sahod, yung mga bili, pwede ka pa manghiram or manghingi ng asin sa iyong kapitbahay. Diba? Pwede ka pa mag-harvest ng mga gulay sa iyong kapaligiran. Pero ngayon, medyo hirap na. Diba? May mahingi pa bang asin sa kapitbahay ngayon? Diba? So, tumataas yung cost of living, dahil sa inflation. Diba? Inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilhin at pagbaba ng buying power ng ng pera mo. Kaya ang mga tao ngayon, di ba? Purchasing value of your money, and ang mga tao ngayon ay nababaon sa utang. Di ba? So sino ba yung walang utang dito? Pwede akong mangutang, di ba? So if ikaw ay nabaon sa utang, ibig sabihin kailangan mo pa ng financial education. And pang-anim, bakit kailangan natin ng financial education? Nandito actually ako nagpo-focus and dito ako mas lalong namumove. Kasi nung nakita ko itong statistics na to, na 1 out of 10 OFW are financially broke and 8 out of 10 na mga OFW na umuwi sa Pilipinas ay walang savings or investments, nasaktan ako because isa din ako dito previously nung hindi pa ako IMG. Di ba? So, marami palang OFW na nahihirapan or financially broke, di ba? Maraming pinapauwi ng kanilang mga kumpanya na hindi pa handa. And nung pinapauwi sila, di ba? Sabi nga ng mentor namin dati, hindi naintindihan ng mga OFW kung bakit sila OFW. Bakit? Kasi yung pera na meron siya, ay kinain niya lahat. Yung pera na sahod niya na instead palakihin niya, ay ginastos niya para sa kanyang pangangailangan lamang. Di ba? Yung pangarap daw ng mga OFW na magiging mayaman is just a fantasy. Bakit nagiging fantasy nga lang daw? Kasi hindi natuto yung mga OFW na mag-save and mag-invest. Hindi natuto yung mga OFW na ang purpose ng 100 real niya is kumita ng another 100 real. Diba? Kaya nung na-terminate or nung na-lay off sa trabaho at pinauwi sa Pilipinas, yung mga anak niya na nasanay sa hotdog, nung siya ay nagtatrabaho pa abroad, ay nahihirapan bumalik sa gulay-gulay. Bakit? Sinanay niya sa hotdog eh. Diba? Dati, nung siya nasa Pilipinas pa nagtatrabaho, okay lang sa kanya, so sabit-sabit sa jeep. Nung nakapag-abroad daw, bumili agad ng sasakyan. Diba? Utang. Kaya nangyayari, nung na-lay off, nahihirapan ngayon i-sustain yung present cost of living nila and ended up na lahat ng meron siya ay either nabibenta or kailangan niyang agad bumalik sa abroad para masustain yung pangangailangan ng pamilya. Okay lang yon kung ikaw ay bata pa, di ba? So, saan ba ginagastos ng mga mahal natin sa buhay yung ating pera, di ba? Kung tayo nagpapadala. So, ni-research ko to actually and tiningnan ko yung bagong statistics ng 2019. And ito yung lumabas, di ba? So, 97% or nung fourth quarter ng 2019, 97% na pinapadala ng pera natin ay nagagastos sa food and household needs. Ilang porsyento lang yung nag-allocate ng savings is only 38%. Ilang percent lang yung nag-i-invest is around 5.1%. Kaya kung ikaw ay OFW, it's either ang pera mo ay nauubos lang sa food and household needs or nauubos lang sa wala. Di ba? So, saan ba napupunta yung pera mo kada padala mo? Di ba? So, hindi ka na magtaka ngayon sa Pilipinas, maraming mga fast food chain, maraming mga restaurants. Sino yung nakikinabang? Yung mga businessmen. Anong ginagawa ng mga OFW? Sila yung taga-supply ng pera. Ended up, di ba, na nung ikaw ay
I-mute muna natin. Nung ikaw ay nung ikaw ay mag-exit na ay okay, nung ikaw ay mag-exit na, so hirap thereafter. Or nung ikaw ay mag-retire na, hirap thereafter kasi wala nang natitira. Okay, so sabi nga dito niyan ni Robert Kiyosaki is that money without financial intelligence money sunggan. So, kailangan pala natin ng kaalaman financial para ma-manage natin yung pera natin para tayo ay umasenso. Kahit hindi maging rich, kahit maging wealthy man lang. Di ba? So, ano yung difference between wealthy and rich? Diba? So, ang difference niyan, simple lang. Wealthy ka, you have time to do what you love to do, and you have rich ka, you have money, di ba? So if you can be rich and wealthy at the same time, much better. But ang target natin dito at least maging wealthy tayo so that we have time to do what we love to do, and we have our permanent or passive income na mag-sustain para sa ating pangangailangan. And paano natin ma-achieve yan? Ano yung gagawin natin? Ano yung mga strategy na ino-offer ng IMG para matuto tayo at para makapagsimula tayo? Di ba? So unang-una pala, kailangan lang natin malaman itong very simple principle. Dalawang line lang to. Blue line saka red line. Ano yung blue line na to? Ito yung savings line natin. And ang red line is ang ating responsibility. Nag-abroad tayo kasi malaki yung responsibilidad natin. Nag-abroad tayo kasi siguro hindi kasya yung income natin sa Pilipinas kasi maraming umaasa sa atin, di ba? So, ang principle na to, ito yung tinatawag natin na X-curve, di ba? So, hindi ito yung mga X nyo na may curve actually. So, ito yung principle natin dito sa IMG na if ikaw ay walang savings, therefore mataas yung iyong responsibility. Di ba? Bakit mataas yung responsibility mo? Kasi maraming umaasa sa iyo para sa pagkain. Para sa pagpapaaral ng mga anak mo, marami kang utang. Yung parents mo ay nagkakasakit at ikay tumutulong sa kanila. So marami ka ngayong responsibilidad. Kaya kailangan mong magtrabaho ng magtrabaho. So you work hard for money. And at this left section, dito yung tinatawag natin na less secure ka pa. Kasi kung ikaw ay mawala, yung lahat ng umaasa sa iyo ay mahihirapan kasi wala ka pang savings, di ba? Kaya nga lagi nating sinasabi dito sa IMG, every penny saved daw is a reduction of your responsibility. And sa buhay natin, dalawa lang yung pwedeng mangyari, di ba, sa life na word, di ba? So ano yung nasa gitna niya? If, di ba? So L-I-F-E. So may if siya sa gitna. So dalawa lang yung pwedeng mangyari sa atin. It's either we die too soon and we live too long. What if we die too soon and wala tayong savings? Wala tayong investments, di ba? Saan aasa yung mga mahal natin sa buhay? Saan aasa yung mga umaasa sa atin, di ba? And what if we live too long? Ano yung mga kailangan natin para mabuhay tayo comfortably, para magkakaroon tayo ng financial freedom? Okay? So, yung kailangan pala natin is kailangan natin ng investments. And kailangan natin ng long-term health care na yun yung mag-aalaga sa atin sa ating medical needs. Kailangan natin ng investment para yung investments natin, ang kita niya ay ang ating gagamitin para sa ating retirement. And if we die too soon, kailangan pala natin protektahan yung mga pamilya natin through insurance. Di ba? Ito yung kahalagahan ng insurance. Bakit? Kasi hindi yan para sa iyo. Para yan sa mahal mo sa buhay. And since para sa mahal sa buhay mo yan, ibig sabihin, pag ikay mawala, yung perang iiwan mo ay para sa kanila at ma-maintain nila yung cost of living kung saan mo sila iniwan. Di ba? So, paano ba computein ang iyong responsibility? So, ganito lang yan. Di ba? So, kung ikaw ay may annual income of 300,000, i-multiply mo yan ng 10. So, ibig sabihin may 3 million ka ngayon na responsibility. And if may 3 million ka na responsibility, di ba? Kung ikaw ay mawala at yung iniwan mo na 3 million sa pamilya mo ay i-invest nila
sa mga financial or sa financial institution or sa investment vehicle na kumikita ng 10% interest rate per annum, ibig sabihin, yearly nakita na pera mo is 300,000 yan. And if it is 300,000, the same amount of money nung ikaw ay buhay pa, di ba? Nung ikaw ay wala, kumikita sila ng 300,000 per year or 25,000 per month. Nung ikaw ay buhay pa, the same amount of money ang iyong binibigay sa pamilya. So ngayon, magkano yung responsibilidad mo? Di ba? Magkano yung responsibilidad mo para ikaw ay makapag-retire comfortably at magkano yung isi-save mo para pwede ka nang mag-retire at mag-focus ngayon sa yung gustong gawin. Di ba? So, very simple computation lang yan. I-compute mo lang siya. So, rule of thumb na tinatawag natin dito is annual income times 10. So, more or less, yun yung value ng iyong responsibility. So, kung ikaw ay nakapag-save na at nakapag-invest ngayon ng 1 million, ibig sabihin, bumababa din ng 1 million yung iyong responsibility. And if ikaw ay nakapag-save na ng 2 million, there in result also your responsibility is bumababa din siya ng 2 million. Until such time na may savings ka na 3 million, di ba? Pwede ka na mag-retire. Kasi yun yung value ng iyong responsibility. Di ba? Bakit? Ano yung gagawin mo kung ikay may savings na 3 million? Ano muna natin, i-post mo natin. May nag-aaway. Sana ba yun? Okay, so sorry. So, ibig sabihin, kung ikaw ay may 3 million na ngayon na savings, kung iyang 3 million na savings ay iyong i-invest, di ba, sa mga investment vehicle natin, na kumikita ng 10% interest rate per annum, kikita ka na ng the same amount of money na sahod mo nung ikay nagtatrabaho pa. Ibig sabihin, napaka-importante na sa pag-build pala ng ating finances, dapat i-maintain natin yung ating, dapat i-maintain natin? Hindi tumataas yung ating mga gastusin, yung ano bang pinaka-term no? Cost of living. Di ba? Dapat hindi tumataas. Dapat pagtaas ng sahod natin, dapat pala in-increase natin yung ating savings, yung ating investment, hindi yung ating cost of living. Kasi kung habang tumataas yung sahod natin at tumataas din yung cost of living natin, therefore mahihirapan tayong mag-retire. Di ba? Kaya maraming nahihirapan mag-retire kasi tumataas din yung cost of living, lumalaki yung mga gastusin, kaya lumalaki din yung value ng kanilang responsibility. Kaya sa pagsisimula dito sa sa ating journey towards financial freedom, kailangan pala i-maintain natin para hindi tataas yung value ng ating responsibility, para hindi tayo naghahabol araw-araw, no? Dapat inuuna natin yung savings and investments natin. And thereafter, once ikay may savings na target savings and investment, pag yung kita mo, yung pera na yung i-invest is the same amount of money that you are earning while ikay nagtatrabaho pa, so pwede ka na ngayong mag-retire, either mag-focus ka sa iyong pagninegosyo, di ba? Kasi alam mo na yung pangangailangan, ay yung kita ng yung investment ay sapat na sa iyong pangangailangan, and makagawa ka na ngayon ng mga bagay na gusto mong gawin na hindi mo magawa nung ikay nagtatrabaho pa. Diba? So, ganun lang kasimple ang ating X-curve. Dapat mag-save ng mag-save para bumababa yung value ng ating responsibility as we increase our savings. Diba? So, ito na yung tinatawag natin na financial freedom. Ito na yung tinatawag natin na we can retire comfortably. Bakit? Kasi yung pera na yung nagtatrabaho para sa atin. Diba? So, may mga stages yan actually. Stage 1, na ikay talagang malaki pa yung responsibility mo. Stage 2, medyo may savings ka na. So, in effect, mababa na yung responsibility mo kasi yung savings and investment mo na yung nagko-compensate ng iyong responsibility. Stage 3, medyo malaki na yung yung savings mo, therefore yung responsibility mo ay bumababa na. Stage 4, actually, this is the time na pwede ka na walang insurance. Bakit? Kasi yung pera mo, yung savings mo ay na-compensate na nila
yung lahat ng iyong pangangailangan. Di ba? Kahit na ikay mawala, yung pamilya mo ay buhay pa rin. Kasi ito na yung tinatawag natin na mayroon ka ng financial freedom. Mayroon ka ng financial independence. And actually, dito ko na-observe yung mga businessmen. Yung mga businessmen actually, hindi sila diretso nagsisimula sa kanilang businesses after their graduation. Di ba? Nagsisimula sila kumuha ng mga experiences. And when they are 40, di ba? Thereafter, they started their businesses. And ay nakita ko sa kanila na at that time, diyan na rin sila may enough na savings and investment na bumubuhay sa kanila. Di ba? Na nagtatrabaho para sa kanila. Kahit na malugi man sila, wala pa rin problema kasi enough pa rin yung income na meron sila from their investments. Pwede namang magsimula ulit. Kung sila nalugi sa unang business, nalugi pangalawang business, nalugi pangatlong business, nalugi. So okay lang sa kanila, hindi sila babalik abroad kasi alam nila na yung investment nila ay nagtatrabaho tuloy-tuloy kahit na ito'y hinahayaan nila. So ito na yung tinatawag natin na money is working for them. Di ba? So ito din yung tinatawag ko na why life begins at 40. Ito yung lagi kong nai-intrigue ako lagi dito sa tinatawag ng life begins at 40 actually. So lagi kong tinatanong, why life always begins at 40? Why not life start at 20 and when you get married? Well, sabi nga nila, life begins at 40. So, bakit laging ganyan ang sinasabi ng mga nakakarami? So, sa personal na understanding ko lang na why life begins at 40 is that ito kasi yung time na to na dapat ikaw ay pwedeng mag-retire na. And ikaw ay pwedeng mag-focus na sa talagang gusto mong gawin. And that should be the time na may enough savings ka na para sa sarili mo. Enough investment na nagtatrabaho para sa iyo, para ikaw ay mag-move forward para talaga sa gusto mong gawin. Di ba? So, well, mahabang topics yan later on. And pag-uusapan natin yan sa mga upcoming na mga sessions pa natin. So, dito sa IMG is that tinuturuan tayo na sa paghahanda pala ng ating finances or sa tinatawag natin na personal finance, dapat pala mayroon tayong tinatawag na strong foundation. Di ba? So, bakit strong foundation? Dapat kahit na may bagyo or may lindol, dapat yung bahay natin ay nakatayo pa rin. Dapat yung finances natin ay nakatayo pa rin para hindi tayo mahihirapan at hindi tayo babalik na naman sa umpisa, no? So, ano yung dapat at kailangan natin gawin? Napakasimple lang yung concept and principle natin dito sa IMG. Dapat yung finances natin ay nakakatayo kahit na may financial crisis. Dapat tayo nakakatayo yung ating nakakatayo tayo kahit na wala tayong sahod, kahit na tayo ay may disability or may illness, kahit na tayo may utang o ma-bankrupt yung mga kumpanya na pinagtatrabuhan natin. So, dapat pala handa tayo sa lahat ng mga bagay na to. And may 6 steps tayo na kailangan nating gawin or nire-recommend nating gawin when we are building our finances, di ba? So may 6 steps lang tayong dapat matutunan pala, di ba? So number 1 na dapat pala nating maintindihan that when we start building our finances, dapat pala maintindihan natin na if kulang talaga yung kita natin, if wala talaga tayong naitabi para sa ating investments, we need to think of increasing our cash flow, di ba? So ano yung cash flow na tinatawag? Di ba? Yung income natin minus our expenses, dapat yung cash flow natin. And yung cash flow natin, yung ginagamit natin para sa ating savings, di ba? Para sa ating investments. Kadalasan kasi ng mga nagtatrabaho is that yung income nila minus their expenses kulang kaya nangungutang, di ba? And since nangungutang, kulang sa unang buwan, pangalawang buwan, kulang pa ng pangatlong buwan. Kaya nag-accumulate yung utang nila. Ended up na talagang kailangan nila magtrabaho lifetime to sustain and to pay all their utang. Di ba? So ano yung dapat natin gawin kung kulang yung cash flow natin?
Ano ba yung mga strategy na dapat natin i-consider kung talagang laging kulang yung ating sahod? Yeah? So, unang-una pala is tingnan natin. Baka nga naman napasubra yung ating expenses. Sino ba yung nagsusulat dito sa kanilang mga expenses? Na pagdating ng sahod nila, may listahan na sila kung saan pupunta yung pera nila at sa ano yung mga pinagagastusan nila. Nagsusulat ba kayo ng inyong mga expenses? Diba? So masamang nga hindi pa nagsusulat sa kanilang mga expenses, try writing your expenses, di ba? So tingnan mo kung saan ka pwedeng mag-cut. Tingnan mo kung saan yung napasobra yung gastos mo. And try to reduce it para magkakaroon ka ngayon ng positive cash flow. Di ba? Para may magamit ka ngayon to start your investment journey, to start your savings journey. Our goal here in IMG actually is not to look rich, but to be rich. Di ba? To be secure and comfortable at least during our retirement. Di ba? So kung mahilig ka pumorma, maybe this should be the time na bawasan natin. Kung hindi man bawasan, tanggalin natin, di ba? Para tayo makapagsimula na. Gusto niyo bang magsimula sa iyong savings and investments? Di ba? Kung gusto niyo magsimula sa iyong savings and investments, therefore, there's nothing we can do but to check kung ano yung mga pinagagastusan natin. Di ba? So, nung dumating yung sahod mo, saan ba napunta? Sinong una mong binayaran? Sinong pinapayaman mo? Diba? Sinong pinapayaman mo? Si Jollibee ba? Yung pinapayaman mo si Globe ba? Di ba? So ibig sabihin kung ikaw ay naghihirap magtrabaho at yung mga malalaking kumpanya ay ang pinapayaman mo, kailan kaya yaman? Di ba? So kailan ka asenso? Kung hindi mo pinapayaman una yung sarili mo. So dapat pala una muna nating bayaran yung sarili natin. Dapat pala, may lagi tayong naririnig, pay yourself first. Di ba? Dapat pala, pagdating ng ating income, nagtatabi na tayo para sa ating sarili. Kasi alam natin, natatanda din tayo. Alam natin na mawala we are living in the world of duality, sabi nga nila. Ibig sabihin, kung may kaliwa, may kanan, may araw, may gabi, di ba? May maganda, may mas maganda, di ba? May puti, may maitim, may taas, may baba. So ibig sabihin, kung may trabaho tayo ngayon, darating talaga yung panahon na ikay mawala ng trabaho. Di ba? So kung itim yung buhok natin ngayon, darating talaga yung araw na maging puti yung buhok natin. Di ba? So ibig sabihin, kung may trabaho tayo ngayon, at kung wala tayong savings and investments, ano na yung mangyayari sa atin? Kung yung pamilya natin ay nabubuhay sa 10,000 real na sahod at sinanay natin sila, kung mawala yung 10,000 real na sahod natin, ano yung mangyayari sa ating pamilya at sa ating lifestyle? Di ba? So, unahin muna natin pala yung sarili natin. Ito yung tinatawag, the pain of discipline and the pain of regrets, sabi nga nila. So, as of this moment, kung tayo nagsisimula pa lang, may simula naman talaga sa lahat ng bagay. Diba? Kung ikay wala pang nasimulan sa ngayon, therefore, this should be the time na tayo magsimula and we need to discipline ourselves, no? Ma-achieve natin yung tinatawag nating financial freedom. So, yun yung unang pain of discipline. And if hindi natin magawang disiplinahin yung sarili natin, it's either we will undergo yung tinatawag natin yung pain of regrets. No? Sana sinimulan ko ito nung ako'y bata pa. Sana natuto ako nung ako'y bata pa. May nagsabi nga dati, dapat sana tinuro ito nung pidos. Di ba? Bakit? Kasi kung nalalaman ko ito nung pidos, dapat ako'y nakapag-save at nakapag-invest na dapat sila ay mayaman. But nonetheless, hindi na natin kasi pwedeng mabalik yung panahon. The best time to plant a tree was 20 years ago and the second best time is now, sabi nga nila. Sabi nga ng Chinese proverb, no? Kaya if natuto ka ngayon, apply it into yourself, no? Pay yourself first. Bayaran mo yung sarili mo.
para ikaw ay hindi mahihirapan, hindi ka makatulad sa taong to, no, na talagang dala-dala niya yung job, di ba? At nahihirapan siyang i-sustain kasi wala siyang ginagawa. And thereafter, tingnan natin kung matagal na tayo nagtatrabaho, magkano na yung savings natin? Di ba? Magkano na yung naitabi natin para sa sarili natin, para sa ating retirement? Di ba? And if wala pa tayong naitabi para sa ating retirement, therefore, kailangan natin gawa ng action. And kailangan natin magdesisyon ngayon. Diba? Gusto niyo yumaman? Start saving. Gusto niyo umasenso? Start saving. Gusto niyo makapag-retire comfortably? Start saving. It's not how much you earn that counts. Marami tayong kilala na malalaki yung sahod. Marami akong kilala na yung sahod nila ay napakalaki. Umaabot ng 30,000 real, 35,000 real, but sila pa yung mga tao na mas eager pa na matuto about financial education. Sila pa yung mga tao na eager pa kumita ng kumita ng extra. Bakit? Kasi alam nila na yung sahod nila is just temporary. Diba? And if it is just temporary, therefore, yung needs mo na permanent, dapat magkakaroon ka rin ng permanent source of income para ma-sustain yung permanent needs mo. Diba? So kumakain tayo, di ba? Lagi pa naman tayong kumakain pag tayo, kahit na tayo retire na, kumakain pa rin tayo. Ibig sabihin, pag kumakain pa rin tayo, kung tayo retire na, yung pagkain pala is permanent needs habang tayo buhay pa. Ano yung ating source of income sa ating permanent needs? Is it temporary or permanent? So dapat pala magkakaroon tayo ng permanent source of income para sa ating permanent needs. So, yun yung pinaka-objectives natin. So, tingnan mo kung saan ka napasubra ng gastos, di ba? So, baka naman ikay mahilig sa soft drinks, ikay mahilig ng mga branded t-shirt, ikay mahilig kumain sa labas, di ba? Alam mo ba kung ikay mahilig kumain sa labas at bawasan mo yan, sa bahay ka na lang kakain, yung savings mo na 800. Di ba? 800 per week, 3,200 per month yan, i-invest mo yan sa mga financial vehicles natin. Diba? Earning 12% interest rate per annum per year, it is 1.6 million in 15 years. And in 35 years, it is 18 million. Diba? Gusto mo magkaroon ng 67 million? Diba? Gusto mo magkaroon ng 67 million? Eh, start saving. Diba? So, yan lang yung sekreto ng mga mayayaman. Diba? Nagsisimula sila sa savings, ini-invest nila yung mga savings nila, and thereafter, if enough na lahat, di ba? Nagsisimula na sila sa kanilang business journey. And maraming klase yan na later ang pag-uusapan natin. So, lagi natin sinasabi na pay yourself first, no? Mag-save ka, di ba? Kailangan mong bayaran yung sarili mo para ikaw ay yumaman. Dapat payamanin mo una yung sarili mo bago mo payamanin yung iba. Kaya dito sa atin, di ba, lagi nating tinuturo itong tinatawag natin na prosperity formula. Ano ba itong prosperity formula na to? So income minus our savings and tithes equals our lifestyle. Right? It equals our expenses. Ibig sabihin, magtabi ka muna para sa iyong savings. Di ba? And if you are an active Christian, and an active na sa charity works, mag-allocate ka rin ng 10% niyan. And yun yung ibalik mo sa kawanggawa, di ba? Dito sa IMG kasi tinuturuan din tayong tumulong, di ba? Tumulong doon sa mga nangangailangan. So mag-allocate tayo ng 10% niyan, and the rest, yun yung gagastusin natin para sa ating lifestyle and expenses. Alright? So ang tanong ng nakakarami, di ba? Sir, hindi talaga kasya. Diba? Kulang talaga yung aking sahod. Diba? Ano yung gagawin? So actually dito magagaling mga Pilipino. Dito ko nakikita yung mga Pilipino na napaka-madiskarte para kumita pa ng additional income, di ba? So ang tanong lang sa additional income, kung naidagdag ba natin sa ating investment or savings and investment. So tingnan natin, di ba? So
additional income, di ba? Additional income. Earn additional income if talagang kulang, di ba? So, may ano tayo, may extra time tayo na 7 hours. Di ba? 7 hours per day. Di ba? So, ano yung ginagawa natin sa extra 7 hours natin? Di ba? So, sabi nga nila, the best time to build your wealth is during your spare time. Actually, dito ko na-appreciate yung laging sinasabi nila na time is gold, time is money. Diba? Gamitin mo lahat ng oras mo to be productive, to increase your knowledge and to increase your income. Diba? So, this should be the time na tayo magbasa, tayo matuto tulad ng ginagawa nyo ngayon. Nag-allocate kayo ng 2 hours para sa financial education in order for you to learn, and what you learn, kung yung gamitin, ay ano mo yan, ay advantage mo yan. And use your time to increase your income, di ba? So, ano yung ginagawa mo during your spare time? It's either you are making money, you are wasting time, or you are wasting your money. So, ano usually yung ginagawa mo? Diba? So, it's either you're making money or wasting money or time. Diba? So, kadalasan kung may mga experience na ako, kung nag-i-invite ako about financial education, ang laging sagot nila is busy pa sila. Diba? So, ngayon ko lang naintindihan na ito pala yung definition ng busy. Wasting time saka wasting money. Diba? So, wag kayong maging busy. So, maging A kayo lagi. Make more money, use your time to earn more money, and use your extra time to learn more, read more, and so on. So, sabi nga nila, so change the things you do in your spare time and earn additional income. And sabi ko nga, maraming mga Pilipino na nakikita ko na magaling kumita dito sa Saudi Arabia. Lalo na yung mga architects, mga engineers, di ba? And yung mga magagaling magluto. Di ba? So, nakikita ko sa kanila na talagang ang dami nilang pwedeng pagkakita dito sa Saudi Arabia. And ano pa tayo? Actually, marami pa tayong mga strategy na pag-uusapan later on. And after this seminar, actually, kung nandito kayo sa Riyadh, is that may ano pa tayo, may mga session pa tayo about personal finance. Yung tinatawag natin na magkano pa talaga yung kailangan ko para ako ay makapag-retire comfortably, and magkano yung dapat i-save ko per month para ma-achieve ko yung gusto kong pera during my retirement. So, may mga workshop tayo yan, and may mga further sessions din tayo yan. And hindi lang natin masyadong palayuin pa kasi alam ko na limited yung oras natin for now. Alright, so pangalawa na dapat natin gawin pala is that we need to ensure yung protection natin. Protection sa iyo and protection para sa mga mahal mo sa buhay. Diba? Kasi alam natin sa ngayon, di ba, doon sa, kung balikan natin yung X-curve, if maraming umaasa sa atin at hirap na hirap tayong mawalan ng trabaho kasi alam natin na mahihirapan yung mga taong umaasa sa atin. Therefore, what if kaya kung ikay mawala? Ano mangyayari sa kanila? So therefore, protektahan natin sila by getting life insurance, hindi para sa atin, kundi para sa mga mahal natin sa buhay. Di ba? And if mga mahal natin sa buhay, talagang tayo hindi swerte na tayo nawala, di ba? So, yung mga mahal natin sa buhay ay tuloy-tuloy pa rin yung lifestyle nila kahit wala na tayo. Yung lifestyle na iniwan mo sa kanila. Di ba? So, sabi nga is yung mga bahay natin, kung ikay kumuha ng house and lot, di ba? Kung ito'y naka-loan sa bangko, sigurado ako may fire insurance yan. Di ba? Kung ikaw ay may sasakyan, sigurado ako may insurance yan. And yung mga tao na nakatira sa bahay and mga tao na nakatira or nag-drive ng sasakyan, yun pa yung mga walang insurance. And usually, kung ino-offera ng insurance, ang laging tanong daw is magkano yung pinakamura. Diba? So, dito sa IMG is that sinasabihan tayo na may computation din pala sa value ng ating responsibility. So, that is what we call the annual income times 10. Yun yung value ng responsibility mo. So, your insurance should be equal to that value. So, marami tayong insurances, type of insurances. And hindi mo na natin i-discuss ngayon. Pag-usapan natin yan on the upcoming sessions. Pangalawa is yung protection mo para sa sarili mo. Di ba?
So, alam mo, ikaw yung nagtatrabaho ngayon, di ba? Pinag-usapan natin kanina na life is cyclical. So, darating yung panahon na ikay mawala ng trabaho. Sino mag-aalaga sa'yo? So, napaka-importante pala na yung ikaw ay naghahanda para sa sarili mo. Ikaw ay nag-allocate ng pera para sa sarili mo. Kasi alam mo na ikay tatanda ka rin, ikay magre-retire din. If ikay magre-retire, sino yung gagastos? So, saan ka kukuha ngayon ng pera para sa sarili mo, para sa iyong retirement, para sa iyong healthcare, di ba? So, lagi nating sinasabi dito na ang mga Pilipino ay hindi namamatay sa sakit. Usually, ang mga Pilipino ay namamatay kasi wala silang perang pampagamot para sa kanilang sakit. And dito sa IMG, as we are building our investments, as we are building our savings, we need to ensure to have proper protection para sa sarili natin. Hindi lang sa pamilya natin. No? And we will talk that further sa ating mga upcoming sessions. Alright, so dapat pala sa ating pag-build ng solid financial foundation is maintindihan natin na yung utang, it's either tutulong sa atin para tayo umasenso or ililibing tayo. Dito sa IMG, tinuturuan tayo na dapat yung utang natin ay minamanage natin. Diba? So yung utang natin ngayon or yung income natin ngayon ay naka-allocate yan para sa ating present needs. Diba? Yung present income natin, naka-allocate yan sa ating present needs. Yung investments natin, diba? Yung investment natin ay para yung future income ng investment natin, yung kita ng investment natin ay para yan sa ating future needs. Di ba? Anong mangyayari kung ikay nangungutang? Di ba? So yung future income mo ay ginagamit mo sa yung present needs. Therefore, you sacrifice your future needs. Kaya maraming nahihirapan after sa retirement nila. Kasi nagastos na nila yung future income nila sa kanilang present needs. Nakalimutan na may future needs pa pala. Di ba? So, ang resulta kung utang ng utang, di ba? Ito yung mangyayari. If you cannot control your debt, di ba? Yung utang yung magkocontrol sa'yo, mahihirapan ka ngayon matulog ng patihaya. Kasi alam mo, pag ring ng cellphone mo, maniningil ng bayad yan. Di ba? Maniningil sa utang mo. So, nung ikaw ay sumahod, ang tawag niyan, kung wala kang utang, hand to mouth. Di ba? So, nung ikay nagkautang na, may naghihintay na nakamay na bayaran mo, so hand to hand na yung tawag niyan. So, kung ikay maraming utang na, so hindi ka na ngayon nagpapakita sa iyong mga inutangan, di ba? Touch me not, ang tawag niyan actually yan. If marami ka ng utang, bahala na si Batman ang tawag niyan, come what may daw. So, dito sa IMG, tinuturuan tayo na i-manage natin yung mga bad debts natin para tayo ay aasenso. Otherwise, mas mahirapan ka ngayong magbayad kung mas mahirapan kang mag-save pala and mag-invest kung ikay maraming utang. Bakit? Maraming maniningil and lahat ng mga investment is either matitigil kasi pangbayad doon sa mga nauutangan mo. Kaya dapat i-manage natin yan. And dapat pala mag-create tayo ng mga strategy kung tayo ibaon sa utang ngayon o kung paano natin bayaran yung mga utang natin. And pag-uusapan natin yan further sa ating upcoming na mga workshops, no? So, yun lang muna sa ngayon. And also, in building our finances, personal finance, we need also to understand the importance of emergency fund, di ba? So, yung emergency fund natin ay napaka-importante yan para tayo ay mabuhay kahit mawalan tayo ng trabaho, temporarily mawalan or mawalan tayo ng trabaho in case of temporary loss of income. Diba? So, dapat pala may savings tayo na 3 months pag tayo ay single and 6 months if may pamilya tayo na naka-allocate para sa mga emergencies. Diba? Sabi nga, yung hospital may emergency room, may emergency area yan, emergency room, diba? So, yung buhay talaga ay may mga emergency din. And kailangan nating mag-allocate or mag-prepare for that emergencies para tuloy-tuloy yung ating journey towards financial freedom. And it is just only 3 to 6 months ng ating income or kung malaki yung income at may income ka na na-allocate para sa yung investment, it could be sa iyong expenses. It depends sa yung situation sa ngayon. Okay, so
dito na tayo sa pagpapalago ng ating investments. Paano ba natin palaguin yung ating investments at paano natin pagtrabahuin yung pera natin? Kasi pinag-uusapan natin kanina na yung pera pala natin ay magaling magtrabaho yan, di ba? Kahit na ikay tulog, nagtatrabaho yung pera natin. So paano natin palaguin yung pera natin? Dapat lang pala natin maintindihan itong tinatawag natin na Rule of 72, di ba? Rule of 72, it is the 72 divided by the interest rate equals the number of years your money will double. Diba? So, ang tanong mo ngayon, if yung responsibilidad mo ay yung pera mo ay 10,000, kailan siya magiging 20,000? Diba? So, very simple formula lang. So, rule of 72, 72 divided by interest rate equals the number of years your money will double. So, therefore, 72 divided by 1 equals 72. So, therefore, you need 72 years para yung 10,000 mo ay magiging 20,000. Diba? So, pinag-usapan pa natin kanina na rule of money is changing, na ang interest rate sa bangko ngayon ay 0.2% per annum lang. So, ilang years yung kailangan mo para magdoble yung pera mo? Kung sa bangko ka lang kung sa bangko lang lahat nakalagay yung pera mo. Di ba? So, kailangan pala natin palakihin yung interest rate. Ito na yung value of time and the value of the interest rate na kailangan natin para tayo ay umasenso. Di ba? Para tayo ay mapabilis yung ating pag-retire ng maga kung gusto natin, di ba? So, ibig sabihin, sa 72 divided by 4, you need 18 years to double your money if you have 4% interest rate. And if you have 12% interest rate, you need 6 years to double your money. So, if you start investing at 29, you put your money in a certain investment vehicle, earning 4% interest rate per annum, pinabayaan mo lang yung 100,000 mo when you are 29, balikan mo yan after 36 years, 65 ka na that time, so yung 100 mo 400 yan. Diba? But if you have bigger interest rate, sabihin natin 12, if 29 yung edad mo nung ikay nagsimula, di ba? So, pabayaan mo lang siya at balikan mo after 36 years, di ba? So, yung pera mo ay 6.4 million yan. Di ba? So, ibig sabihin, in investment, you just need to understand the rule of 72 in order for you to know when your money will double. And you just need to understand kung magkano yung kailangan mo in order for you to target how much money you need to save every month. Di ba? So, dito sa IMG, marami tayong investment vehicle. And isa yung pag-uusapan natin dito, yung mutual fund, but you have two options. It's either you are putting your money in a bank and ang tawag sa iyo nun depositor, and that bank uses your money to invest in government securities, commercial papers, stocks, and equities, no? And most of the time, more or less, they are earning 12% interest rate per year. And if you are a depositor, so after a year, binabalik ni banko sa iyo yung tubo ng pera mo, but ang binigay sa'yo 0.5 lang. Diba? So, masaya ka ba yan? Diba? So, ibig sabihin, kailangan mo lang pala maghanap ng another investment vehicle na makatulong sa'yo, lumaki yung pera mo. And here in IMG, mayroon tayong marami tayong options actually. We are in could be in mutual fund, it could be in real estate and businesses as well. Diba? So, pag-usapan lang muna natin yung mutual fund. So, if you are putting your money in mutual fund, diba? If you're investing your money in mutual fund, ang tawag sa'yo ng shareholder. And those money that you put, mutual fund companies ay nilalagay nila yan sa mga equities, no, securities, and commercial papers. No? And when they are earning their interest a year, they are returning it back the same interest nung kinita nila. So, ano yung mas maganda? Depositor or shareholder? Diba? So, shareholder dapat ang ating pinaka-focus. Dapat shareholder tayo ng mga mutual fund companies or shareholder tayo ng Jollibee or whatever companies na available sa PSE para tayo ay matulungan tayo lumaki yung pera ngayon. Lalo na ngayon na mababa yung
ating merkado, financial market, the stock market. It's the best time to start actually if you haven't yet started investing in mutual fund. Maraming scenarios no sa investment sa mutual fund. So either you are in scenario 1, scenario 2, scenario 3. Pag-uusapan natin 'yan sa mga upcoming sessions natin. And tune in lang and attend lang kayo sa ating mga seminars and workshop. Hopefully pagkatapos ng crisis na to ngayon is magiging face-to-face na yung mga trainings natin. Alright, so sa pagpalago, dito sa since tinuturuan tayong palaguin yung pera natin, dapat din pala natin protektahan yan. And since kailangan natin protektahan yan, so dapat pala tayo matuto sa tinatawag nating preservation of our estate, no? Yung importance ng last will and testament para protected yung lahat ng mga assets meron tayo. And ito yung mga tanong, no, kung sino yung magmamay-ari ng bahay mo, sino yung mag-aari ng mga bank accounts mo, ng iyong mga assets and properties, no, sino yung magbabayad ng estate taxes. So, kung ito hindi mo napaghandaan, it could be yung gobyerno yung magmamay-ari na lahat ng mga properties mo, no, kung hindi mo mabayaran lahat ng yung mga taxes. But dito sa IMG, tinuturuan tayo na dapat pala natin i-preserve yun. Kasi sabi nga nila, sabi sa nakasulat, no, a good father leaves inheritance to his children's children. So dapat pala yung ating mga assets ay naipamana natin sa mga mahal natin sa buhay, sa mga anak natin, hindi lang para sa mga anak natin kundi sa mga apo din natin, di ba? So ma-preserve lang natin yan if we know how to do it. And here in IMG, may mga sessions tayo para magawa natin yan, di ba? So keep on attending sa ating mga workshops and seminars. Lalo na pagkatapos ng pagkatapos ng crisis na to, magkakaroon na tayo ng mga face-to-face sessions, so makakatulong to para mas maintindihan pa natin. So balikan natin lahat, di ba? So ito dapat yung ginagawa natin para tayo ay magkaroon ng solid financial foundation. And if i-transpose ko yun into building blocks, ganito yung hitsura niya. Di ba? So kung ikay kulang sa pera, sa ngayon, dapat pala na naghahanap tayo ng paraan of increasing our cash flow. How to increase cash flow is either we need to reduce our expenses or we need to increase our income. So dapat pala protektahan natin yung sarili natin kasi alam natin na magre-retire din tayo and yung mga insurance card na meron tayo ngayon is hindi natin yan madadala. Lalo na pag ikay OFW. And if madadala man natin, siguro, na lang yan, souvenir, wala na yung laman, no? And if retire na tayo, that is the time na pabalik-balik na tayo sa hospital, di ba? Pabalik-balik na tayo sa ating mga doktor. And if wala tayong naka-allocate na savings niyan, di ba? So, usually, nangyayari is that lahat ng mga investment na meron tayo ay nagagamit natin doon. And ito yung nakikita ko na cons actually. Kasi may kakilala ko dito sa Saudi Arabia dati kasama ko sa trabaho is that 32 years siya nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. And nung umuwi siya kasi ayaw niya pong umuwi, no, 60 na kasi siya and pinauwi na ng kumpanya. Nung umuwi siya, so nagka-problema sa kanyang health kasi hindi nga sanay, di ba? And mayroon ng weekly na requirements doon sa hospital. And unang-una is that lahat ng mga properties niya nabenta. And masakit is that since kailangan niya na ng pera, ang lahat ng properties niya nabenta ng palugi. And nung ubos na lahat ng kanyang property, nag-chat na lang sa amin sa grupo namin para humingi ng additional fund para sa kanyang healthcare needs. So dito sa IMG, tinuturuan tayo na dapat natin paghandaan pala yan ang ating sarili para sa ating retirement. And dapat protektahan din pala natin yung pamilya natin. So kailangan natin ng life insurance, di ba? Protektahan natin yung mga umaasa sa atin. Dapat bayaran yung utang natin and magkakaroon tayo ng emergency fund. Thereafter, magpupokus na tayo sa ating investment. Palalaguin na natin yan, palalakihin na natin, and thereafter, di ba?
So, if enough na yung investment natin para i-fund yung ating lifestyle, pwede na tayong mag-retire and pwede na tayong mag-focus doon sa mga bagay na gusto natin gawin. So, balikan natin yung mga crisis kanina. So, ganito yon, di ba? So, kung sa panahon ng financial crisis, kung ikay mawala ng income, dapat may emergency fund ka pala. 3 to 6 months. Kung ikay mawala dito sa mundong ito at maraming umaasa sa'yo, dapat pala may life insurance ka, protected yung pamilya mo. Para kahit na ikay wala na, tuloy pa rin yung lifestyle na meron sila. Kung ikay nagkakasakit, di ba? Kung wala kang insurance sa kumpanya, kung wala kang healthcare, at least may healthcare ka para sa sarili mo. Kung ang healthcare mo ay long-term healthcare, during your retirement, in terms of illness and disability, protected ka. Di ba? So, what if mabankrupt yung kumpanya mo? Magsarado yung company mo, anong mangyayari kung wala kang cash flow? Di ba? Ano mangyayari sa expenses mo? Dapat pala, mas maganda, as early as now, we can use our time to increase our cash flow. Diba? To use our time in increasing our cash, to use our vacant time, diba? Our vacant time to increase our cash flow. Diba? So, at least by that time, diba, dapat kung bayaran mo rin lahat ng utang mo before ka, diba? Before you die, sabi nga. And yung investments na meron tayo, yun yung ipapamana dapat natin para sa ating mga mahal sa buhay. Okay, so any questions? Okay, so proceed muna tayo sa sa ating benefit dito sa IMG. If you want to be with us here in IMG, ano yung pwedeng ano yung mga benefits mo, di ba? Ano yung mga advantages kung ikaw ay member ng IMG, di ba? At ano yung mga pwedeng maitulong ni IMG sa iyo para ikaw ay mas umasenso pa. So, sa traditional versus IMG platform, ang nangyayari kasi dati is that sa financial services, kung gusto mong mag-invest, is that kailangan mo dumaan sa broker or sa bangko para ikaw ay makapag-invest sa Sun Life, for example, asset management. Kung gusto mong mag-invest sa Peliquity, kailangan mo rin ng another broker. Kung ikaw ay mag-invest sa Atram, kailangan mo rin ng another broker. Kung ikaw ay mag-invest sa Soldivo, kailangan mo rin ng another broker. Kung gusto mong kumuha ng healthcare para sa sarili mo, kailangan mo ng another broker. Kung gusto mong mag-invest sa real estate, kailangan mo ng another broker. Imagine mo, ikaw mag-isa at may 10 broker ka. At yung 10 broker na yan ay kinausap mo isa-isa para ma-achieve mo yung financial freedom. Iasa mo ba sa iba yung yung sarili mo? O gawin mo yan sa sarili mo na lang? Diba? So dito sa IMG, sinasabihan tayo na why not do it yourself? Diba? Kasi ang ginagawa ni IMG, nakipag-partner na siya sa mga malalaking financial services sa Pilipinas. And what you need to do is only to learn. Kaya may mga financial education tayo. And once you have learned, diba? So use the knowledge that you have to invest in our partners, di ba? So, sa mga companies na yan. And wala ka nang maraming broker kakausapin, yung sarili mo na lang yung kausapin mo. Yeah? Yung pangangailangan mo na lang yung alamin mo. And start investing thereafter. Di ba? Kaya, ano yung mas maganda? Di ba? Ano yung mas maganda? Yung traditional platform o yung platform natin sa IMG na ginagamit ng mga nakakarami sa ngayon? Di ba? So, dito sa IMG is hindi lang hanggang isa yung mga trainings natin, yung workshops natin. Ang dami-dami pa nating mga trainings and workshops na mararanasan nyo later on. And hopefully, may mga workshops and sessions din tayo sa online, di ba? So ito yung ginagawa natin. So hirap tayo ngayon dahil sa crisis. So therefore, our option is to do it online. And we have more online seminars para sa lahat ng mga IMG member and sa gusto pang matuto about financial education. Okay, so tuloy-tuloy yan pag kayo IMG member. And also, may mga financial check-up tayo. Hindi ko lang nadala dito sa Riyadh actually. Supposed to be, bibili ako ng libro for financial check-up. However, since nagmamadali akong bumalik,
So hindi ako nakakuha ng leverage na yan, no. But here in IMG we have book for financial checkup, and also here sa Riyadh may training tayo about financial checkup na dito natin malalaman kung magkano yung i-save natin per month para ma-achieve natin yung ating target, ating comfortable retirement na target actually. So hold on lang tayo, hopefully pagkatapos sa mga crisis na to. And also if you want to invest more in your knowledge to become financial planner, so may mga exam tayo and certifications, so dito sa IMG, discounted ka na. Di ba? So, if you're a member ng IMG, discounted ka na. IMG na rin yung magre-review para sa iyo. And savings natin more or less nasa mga 30,000. Okay? So, also, if you want to be with us in IMG, if you want to learn more about financial education, kung ikay magpapa-members, that automatically may 100,000 ka na life insurance from Manila Bankers. Diba? So for free to. And ngayon, nai-enjoy na ng ating mga marketing director pataas yung benefits na yan, di ba? So whatever will happen along the way is yung journey to financial security, at least secure yung pamilya mo, di ba? And also may access tayo sa life insurance. Ang partner natin dito si Manila Bankers, and Manila Bankers is offering multiple option para ma-secure natin yung mga mahal natin sa buhay sa napaka competitive na halaga. Actually mas mura pa siya sa ino-offer sa akin sa mga sa mga competitor niya sa insurance companies. So you have an access of this, and actually you are saving more or less 12,000 for that, di ba? So dito din, if member ka ng IMG, sa halagang 500 pesos na may life insurance ka na of 50,000, di ba? So magdagdag ka lang ng 500 sa iyong membership, and automatically mag-apply ka ngayon ng Fidelity Life, you have 50,000 insurance coverage for that. And also, if you are member ng IMG, yung matay medyo hinang-hina na, di ba? Hindi na masyado makakita sa malayo or sa malapit, libre na rin yung frame. Dalawang frame in a year yan. So ang babayaran mo, ang lens na lang, di ba? So libre yan from IMG Vision Care and from De Los Reyes Optical. And also importantly, di ba? Dapat hindi natin pinababayaan yung health natin, di ba? So dito sa IMG, if member ka niya, or if member ka ng IMG actually, may unlimited free consultation tayo sa Kaiser Medical Clinic. And this Kaiser Medical Clinic are situated sa mga napakamagandang lugar. Sa SM, for example, maraming mga Kaiser na niyan na mga Kaiser offices na ngayon. And also, di ba? So magkakaroon ka ngayon ng exclusive access sa ating partner na Kaiser and sa ating partner sa Manila sa life insurance si Manila Bankers, no. And these companies is also giving you some opportunity to earn when you are accredited member ng IMG and a licensed financial advisor. So pag-uusapan natin yan on another sessions. So ito yung access sa healthcare na to. Magkano mga savings mo dyan? At least 12,000. And we are talking too much on financial freedom. Paano natin ma-achieve yan, di ba? Through investment, di ba? So through investment, saan ba pwedeng mag-invest? So may mga partner tayo dito sa mutual fund companies, di ba? So sa lahat ng mga IMG member, alam na nila nagsisimula na sila dito. So dito, ang benefit natin is that wala ka nang babayaran ng management fee. Ako kasi nagsisimula ako sa investment ko sa stock market sa COL. COL Financial ako nag-i-invest. And kada invest ko ng 5,000, may bawas yan na management fee. So instead na papasok 5,000, 4,700 na lang plus ang pumapasok. And yun na lang yung value ng shares na nabibili ko. But if you are member ng IMG, wala ka nang babayaran yan, di ba? So kasi diretso na tayo nag-i-invest sa mga company na partner natin. Di ba? So isa sa mga benefit din ng IMG once na magpa-member ka is that may 1,000 ka na ngayon na initial investment sa ating partner na Soldivo.
So ito yung ito yung napakaganda kasi nagsisimula ka pa lang, di ba? Sa yung journey towards financial freedom, automatically may investment ka na rin ng 1,000. And also if you want to know more about investing in stock market, ang partner natin dito, if direct investor ka na tinatawag, si MyTrade or si Abacus Philippines. Sa stock market kasi may direct saka indirect investments na tinatawag. Sa direct investment, you can invest directly sa mga PSE listed companies, or you will let mutual fund companies invest for yourself, di ba? Magkakaroon ka ngayon ng fund manager, yung fund manager na yun yung nagmamanage ng pera mo. So yun yung principle ng mutual fund. And also, if gusto mo magpabata, so may discounts na rin tayo sa Ozone Therapy. And if you're investing if you're computer online enthusiast, computer enthusiast yung tawag, no? So dito sa IMG kasi may marketing toolset dito sa Dominate yung target natin para sa mga mahilig sa mga advertisement or online marketing. So, may mga discounts din tayo from our partners sa non-life insurances, no? So, kung may binabayaran kang insurance sa bahay mo, why not do it yourself, di ba? Partner na natin yung lahat ng mga malaking kumpanya, non-life insurances. Ang gagawin mo, mag-email na lang tayo sa ating partner ating partner, yung partner na yun na yung magpo-process noon, at ang discount noon or ang commission noon is ikaw na rin para sa sarili mo. Ikaw na rin yung mag-mission para sa sarili mo. Okay? So dito din sa real estate actually, mga partners natin ngayon, di ba? So if kayo bibili ng condominium sa SMDC for example, is that ikaw na rin yung mag-mission para sa sarili mo. Diba? So, instead na mapunta doon sa broker or sa agent, actually, ikaw na rin mismo yung magbi-benefit kasi ibabalik yan, ikaw na rin yung mga mission. Diba? So, di ba mas maganda? So, discount mo na rin yun actually. And also, dito sa partner natin sa ano ba to? Intern ba? Heaven for Internet. Ito yung sabi nga na kung gusto mo mag-invest sa mga burial lots na tinatawag, di ba? So ang partner natin ito sa Heaven of Infinity, isa din daw to sa mga pinakamagandang investment kasi mabilis mag-appreciate yung value ng investments. So may mga special prices and discounts tayo dito sa IMG niyan. So, may mga special courses tayo from our partners, di ba? So, on discounted price, no? So, kung gusto mong gumawa ng libro, di ba? So, may partner tayo niyan na tulungan kang gumawa ng libro, and magawa mo daw yan in 90 days ba yun? Or in 30 days, nakalimutan ko. So, on discounted prices, di ba? So, sila yung mga partners na to, from 18 to 21. So sila ito yung mga tutulong sa iyo sa online selling, sa mga foreclosed properties, gumawa ng mga libro, di ba? And sa mga online marketing. So ito yung mga tao na to, mga expert niyan, and tutulong din sa if you are on that course. So number 22 na benefit natin is that may mga exclusive discounts tayo from informatics. Yeah. So sa mga services, so ito yung mga services na ino-offer sa IMG sa kanyang mga members. So sabi nga nila dito sa Everest natin na partner, kung hindi mo na try nung ikaw ay kinasal na magkaroon ng wedding coordinator, so baka gusto mo magkaroon ng funeral coordinator. So dito sa Everest, sila na yung gagawa lahat. So ang gagawin ng mga mahal mo sa buhay is iiyak na lang, di ba? So ito yung partner natin dito sa Everest. Number 24 na benefit natin is that if marami na yung ari-arian mo, ano ba yung gawin mo niyan para mo yun ipamana sa mga mahal mo sa buhay or sa mga anak mo. So, ang tutulong sa iyo niyan, si Asset Preservation Services na company na tutulong sa iyo para ma-manage yung mga property or assets na meron ka. So, may auto-program din tayo dito. So, ibig sabihin, kung gusto mong bumili ng sasakyan, si IMG ay maghanap ng presyo, dealer's price, para yung discount, yung difference, no, yung commission sa agent is discount na rin sa'yo.
Kasi diretso na tayo nakipag-usap sa mga dealer. Okay, so other benefits natin is that we are given a chance from IMG na magiging financial educator to help families to educate Filipinos na magiging financially free. And since binibigyan tayo ng opportunity ng IMG na yan, is that we have also given opportunity na madagdagan yung ating cash flow. Diba? Magagamit yung oras natin to increase our income. So, more or less, dito sa IMG, if you are doing the mission, which is to help people na magkaroon ng financial freedom, you will more or less have an income of 50,000 as a start, or more or less, kung ikaw nagsisimula pa lang. Di ba? So, dito sa IMG is that partner na natin lahat. From healthcare, life insurance, investment, real estate, non-life insurances, and allied services. Ang gagawin mo na lang is alamin mo kung ano yung pangangailangan mo para ma-achieve mo yung financial freedom mo and start investment. Di ba? So, rewards and opportunities din na binibigay ni IMG pag ikaw ay IMG members, that yung mga tours, cruises, and conventions, di ba? Paid vacations actually. And mga world-class, mga recognitions, di ba? So, nagsisimula yan sa pins, watch, rings, and sasakyan. And pag-uusapan natin yan further sa fast track na, di ba? So, fast track training kasi yan natin makikita. And lastly, so isa sa mga rewards ni IMG ngayon is that if ikaw ay marketing director pataas, is that may free ka na healthcare insurance. Short-term healthcare insurance. Para yung short-term na in-invest mo, na kinuha mo para sa sarili mo, ay mai-allocate mo for your future needs. Diba? So, iwan ko lang pag hindi ka sinso dito sa IMG. Diba? So, ano yung dapat natin gawin? Diba? Unang-una na dapat natin gawin pala is kailangan natin malaman kung ano yung pangangailangan natin. So, i-check up muna natin yung sarili natin. Ano ba yung asset na meron ako? Ano ba yung income na meron ako? What are my source of income? Do I have only one source or I have multiple sources? Ano yung mga expenses ko? Magkano na lang yung cash flow na naiiwan na magagamit ko for my investments? Ano yung assets na meron ka? Ano yung mga liabilities mo? Ano yung una mong bayaran? Di ba? So, yung tinatawag yan na financial check-up. Actually, may training ako niyan dito sa Riyadh. And after ng hopefully magagawa natin yan soon. But it will help you para alam mo kung ano yung dapat mong gawin ngayon, di ba? So ano yung unahin mo, magkano yung savings na kailangan mo per month para ma-achieve mo yung tinatawag natin na comfortable retirement, di ba? So number 2 is that why not join us here in IMG? Sa mga pinag-usapan natin kanina na mga benefits sa mga hindi pa member, diba? So why not join us here in IMG? And this opportunity na pinag-usapan natin, yung benefit na meron tayong lifetime financial education na meron tayo is not much. Makuha mo yan for free, di ba? So discounts pa lang is that bawing-bawi ka na, di ba? And sa halagang 9,060, one-time lifetime membership, may lifetime zero load ka na sa ating lahat ng mga investment partners, di ba? So start building your solid financial foundation, di ba? Ito yung pinag-usapan natin kanina, itong building blocks para ma-achieve natin yung financial freedom, di ba? So tingnan mo yung healthcare mo kung may nahanda ka na rin ba, di ba? Kasi sinabi natin kanina, a good father leaves inheritance to his children. Pag wala kang hinanda para sa retirement fund mo, healthcare retirement mo, healthcare para sa retirement mo, most likely savings mo ay mapupunta lang doon sa healthcare needs mo. Kasi based doon sa research based doon sa pag-aaral, is that 60 to 80% ng ating savings ay napupunta lamang sa ating healthcare needs. So ano nang mangyayari? Ano ipapamana natin, di ba? So dapat pala pagtuunan natin ng pansin yan. Dito sa IMG may partner na tayo diyan, si Kaiser. And si Kaiser na yan ay ang binigay 3, di ba? Kaiser is giving us three ano bang tawag ito? Foundation. So si healthcare,
May life insurance siya saka investments pag hindi mo siya magagamit. So, protektahan mo yung pamilya mo. Diba? Kasi malaki yung responsibilidad mo, protektahan mo sila. So, ang partner natin dito sa NB Life. Thereafter, di ba? Gusto mo na ka na ngayon sa iyong journey, yung investment journey. So, start here in mutual fund kasi napaka bilis lang niya sa ngayon. And simple lang siya hanggang ikaw ay mas hanggang ma-achieve mo na yung ano, hanggang habang pinapalalim mo yung kaalaman mo financially. Okay, so take action, di ba? So sabi nga dito, we need to do it yourself. We need to do it ourselves. If we want to be wealthy, hindi natin dapat iasa sa ibang tao. Yan, di ba? We need to do, nasa ating mga kamay yung ating pagyaman eh. Di ba? So we need to do it ourselves. And to reach that goal, we just need to understand how money works and let money work for us. Let money work for you. Let money, your investments, give you freedom sa iyong pagtatrabaho. Di ba? So once you have the freedom, so you can focus on something else. So something else is either in business, it's either in your advocacy, it's either in many things. No? If you born poor, sabi nga, it's not your mistake. If you die poor, it's your mistake. So hopefully, we will take action para sa sarili natin. We will do our best. We will invest while we can. Di ba? Sabi nga nila, hanggat may sahod tayo, dapat yung sahod natin ay nakalaan more para sa ating investment, para sa ating savings. Okay, so maraming salamat and yun lang muna sa ngayon. Any question?